sa pinakahihintay ninyo tuwing linggo. Na tayo po ay makarinig ng panibagong revelation from the Lord. Kaya wag na po natin itong patagalin. Inibitahan ko po ang lahat ay tumayo as we welcome our dear lead pastor, none other than Pastor Herbie Castillo. Palakpakan po natin si Lord. Sige po, makakaupo tayong lahat. Masaya po ba kayo ngayong araw na ito? Sa mga hindi masaya, piliing sumaya. At alam niyo po, kanina si Paul, meron siyang shinare sa offering na I was so blessed na giving is what we do. Minention niya kanina. But becoming generous is who we are. Sa totoo lang, yung pagbibigay natin ng pera, ng oras, ng panahon, ng sakripisyo o ng anumang kabutihang bagay sa Diyos at sa tao, yun yung bagay na ginagawa mo. Pero dapat maintindihan natin na yung bagay na ginagawa natin, hindi ibig sabihin yun ka. You know, never think na your doing will proceeds into your being. Dapat maintindihan natin na being precedes to doing. Ibig sabihin, kung sino ka, dapat, kaya ka nagbibigay is because you are just a giver. Na you are a generous person, that's why you give. Pero thinking na gagawin mo ito para ka maging ganito, nagkakamali tayo. Kaya we always, kanina, inano ni Daryl, yung I am blessed, para maging blessing sa iba. Binimension natin yung bagay na ginagawa natin. Ako ay blessed para maging blessing sa iba. Ako ay mayaman, hindi ako stress. Hindi. Kasi nga una, nire-remind ko kayo palagi na you need to remind yourself who you are. Kailangan ipaalala mo sa sarili mo, teka, blessed nga pala ako. Para hindi common meme na wala sa yung pera, nawalan ng oras, nawalan ng negosyo, iniwan ng tao, mukha ka ng kawawa. Yan madalas ang iportray ng sarili natin o ng ibang tao sa atin na kapag may mga bagay na nawala or kulang sa atin, kawawa na tayo. Hindi na tayo blessed. That is why, remember this. Who you are will result in what you do. Kailangan ma-remind mo yung sarili mo kung sino ka para magawa mo yung bagay na dapat mong gawin. Hindi mo kasi gagawin ng isang bagay hanggat di mo nalalaman kung sino ka. Hindi mo makikita yung sarili mong blessed pag hindi mo inisip sarili. Kaya nga ako na-realize ko, kahit ang isang tao ilipat mo ng lugar, hanggat hindi nagbabago yung pagtingin niya sa sarili niya, dumaan kami mag-asawa, di ba kahapon, nakita namin yung red building, green building, yun dyan sa permanent. Ang ganda dati niyan. Yung itsura ng Deca Mall, parang ganun din yan noon. Maganda talaga, pero pag tinignan mo, naging masyado ng magulo, maraming tao, marumi, hindi masyado, nakita ko, ang tao pala kahit ilipat mo sa Forbes Park, sa Alabang Hills, pag hindi nagbago yung kanyang mindset, yung lugar na yon hindi, kahit gaano kaganda, papangit din. Wala kasi doon sa place. Wala doon sa people. Wala doon sa kalagayan o sitwasyon. Nasa tao talaga eh. Naniniwala ba kayo doon? Nasa tao talaga. Kahit ang isang bagay, hindi ganong kagandahan, pag inilagay mo yung taong may bagong mindset, yung lugar na hindi maganda, gaganda. Nasa tao. Yung tatalakayin ko ngayon, madalas maraming tao nag-iintay kasi sa magandang pagkakataon. Hindi naman masama yun. Kasi timing is everything. Hindi masama yung lagi sinasabi nila, hindi, umiintay lang naman ako ng tiyempo. Nag-iintay lang naman ako ng pagkakataon. Iniintay ko lang yung saktong tao, tamang tao. They're always waiting for perfect condition, perfect place, perfect situations. Hindi mangyayari yun na dumating yung bagay, panahon, tao sa buhay mo na perfect. Sa totoo lang, walang ganon. Walang perfect condition. Meron tayo perfect opportunity from God. Kaya ang topic natin ngayon, pinamagatan kong okay lang mag-wait or mag-intay. Pero wag naman habang buhay. Yung bang intay ka ng intay pero wala ka nang ginagawa. Wait ka ng wait na may mangyari sa buhay mo, may mangyari sa anak mo, sa asawa mo, sa sitwasyon, sa kondisyon, pero ikaw mismo wala namang ginagawa. Yung bang hindi magandang, hindi ko sinasabing hindi magandang mag-intay. Patience is a virtue. Hindi yung long you wait, but yung attitude mo while waiting.
Hindi naman yung kung gaano katagal ka nag-iintay. Yung ugali mo habang nag-iintay. Pero tonight or today, I want to talk about specific, paano naman maging radical kung minsan? Paano naman tayo magdi-decide na wag nang intayin palagi na mayroong tempo, timing, sitwasyon, kondisyon, itong taong ito, kailangan, paano ako magbibigay, wala nga dumadating. Paano ako magpapatawad, di nga siya nagsosorry. Yung palaging yung desisyon natin naka-based doon sa kung anong mangyayari at gagawin ng iba sa atin. Yung wala ba tayong kusang palo? Wala ba tayong initiative? Wala ba tayong realizations na I need to do what I need to do no matter what? Gawin man nila, pumunta man sila, sabihin man nila ito, isipin nila ito, basta ang mahalaga kung ano yung alam kong mabuti at tama na pinapagawa sa akin ng Diyos. Maraming mga tao na stagnant, you know why? Because they are not really radically taking the step. Sigurado ako nung makalakad si Peter sa tubig, yung mga disciple, hindi natin sinubukan, but si Peter lang, wala namang ibang record na lumakad sa ibabaw ng tubig, si Peter lang. Si Pedro lang. Sigurado yung mga disciples, iniisip nila, sana ako din. Kaya nga may terminong, sana all. Sana ako din. It could be you. Ikaw din dapat yun eh. Alam niyo kung bakit hindi naging ikaw yung dapat ikaw? Hindi ka nag-take ng risk. Si Pedro, sinabing, if that is you, Jesus, bid me to come. Kung ikaw yan, payagan mo akong pumunta yan. Si Lord naman, may word siya kay Peter, sige, come. O, nilabas ni Pedro yung paa niya sa bangka. Ang unang requirements, ilabas mo yung paa mo sa bangka. Itungtong mo sa tubig. Yung palang kasing paglabas mo, paglabas na sa kahon. Yung pagtungtong mo sa tubig, milagro na, hindi ka pa lumalakad. Yung iba sa inyo, kailangan mo nang tumayo sa paninindigan. Bago makakita ng mga himala at milagro. Pero hindi natin tinatayuan minsan yung mga bagay na prinsipyo. Hindi natin tinatayuan minsan yung mga commitment. Hindi natin then we are expecting miracle, mga malaking pagpapala sa buhay natin. Kaya nga sa totoo lang, babasahin ko yung verse para tuloy-tuloy na tayo. Una ho, let me tell you straight, don't wait for perfect conditions. Huwag kayo maghintay ng perfect conditions. Magbago yung asawa nyo, anak nyo, kapitbahay nyo, trabaho nyo, boss mo, sarili mo, huwag. As you are. Parang sa church, hindi mo kailangan maging maayos muna. Hindi, mag-church na ako pag maayos na kami. Baka hindi ka na mag-church kasi maayos na kayo eh. Yung iba nakakalimutan ng Diyos pag maayos sila eh. So hindi ka pa maayos o maayos ka, magandang go na. Go rebels na. I mean, gawin na kaagad. Why? Tingnan nyo sa Ecclesiastes chapter 11 verse 4. If you wait for perfect conditions, you will never get anything done. Pag mag-iintay ka daw na maging maayos mo ng lahat, wala kang makukuha kahit ano. Yung iba, tiyempo ng tiyempo, hindi naman matiyempohan. Timing ng timing, wala namang time. Kumbaga, wait sila ng wait for perfect condition, walang mangyayaring ganon. Next, sabi niya sa NLT, farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Ito matindi yung 11:6. Keep on sowing your seed, for you will never know which will grow, perhaps it all will. Alam niyo ako, na-realize ko, basta ako, tanim lang ng tanim. Bigay lang ng bigay. Ng oras, ng pagmamahal, ng pera, ng pagkakataon, ng blessing sa tao. Hindi ko iniisip kung paano, kung magbigay ako, walang bumalik. Tandaan nyo, kaya kayo nagbibigay dahil yun ang tama at mabuti, hindi para bigyan kayo pabalik. Kaya kayo nagsasakripisyo, gumagawa ng tama, hindi para ma-recognize o ma-appreciate. Kung ma-recognize at ma-appreciate ka, praise God. Pero kung hindi, thank God pa din. Kung gagawa lang kayo ng mabuti para balikan kayo ng mabuti, bihirang mangyayari yon. Eh di bihira ka rin gagawa ng mabuti. Kaya naisip ni Solomon, sabi niya, just keep on sowing. Basta tanim lang ng tanim. Baka mamaya lahat ng tinanim mo kasi walang inaani, walang tinatanim, kaya walang inaani. Because what you sow, you reap. Ngayon sabi ng Lord, sa kanyang salita, perhaps it all will. Baka lahat ng mga tinatanim mo, hindi mo alam kung kailan tutubo. Minsan magtataka ka, may months
Biglang may blessing na dadating, madaming pupuntang tao, mga suki, mga kliyente, mga oportunidad, mga pangyayari sa buhay mo, mga kalusugan, mga kung ano-anong magagandang bagay. Tataka ka, bakit parang ang daming blessing na dumadating? Di mo alam, may mga panahon sa buhay mo na nagtatanim ka. Kaya nga sabi niya, keep on sowing your seed. Why? You will never know which will grow. Perhaps, lahat ng tinanim mo, talaga namang tutubo lahat yan. Kaya lang, anong kailangan gawin? Take the risk. Take the risk. Because taking risks are part of success. Huwag po kayong matakot magsalita. Huwag po kayong matakot magpatawad. Huwag kayong matakot sumubok uli. Huwag kayong matakot na mangako uli. Huwag kayong matakot na gawin na naman. Kasi hanggat di mo gagawin, tanungin ko kayo, dito sa mga oras na ito, taas ang kamay ng hindi marunong lumangoy. Sige po, huwag kayong mahiya. Ang dami, di ba? O taas ang kamay ang hindi marunong magbisikleta. Alam nyo ba't di kayo marunong lumangoy at saka magbike? Hindi nyo sinubukan i-take yung risk na matumbat malunod. Napasukan lang ng konting tubig. Naku, ayoko na, baka hindi ka malulunod, napasukan ka lang. Natumba, hindi ka mamamatay, natumba ka lang. Kaya lang, alam nyo kung bakit? Natakot na tayo mag-take ng risk. Hindi ko kaya yan. Kaya nga hanggat may pagkakataon ngayon na matutong mag-bike, magbisikleta. Minsan umuulan dito, baha, mag-practice dyan sa labas. Alam nyo ang gawin nyo? Pag nakita nyo ibang nagnegosyo, magnegosyo ka din. Nakita niyo ibang nagtrabaho, magtrabaho ka din. Nakita niyo ibang nag-apply, mag-apply ka din. Yung iba nga, matanda na, nag-aral pa din. Kaya lang ginagawa ng iba, matanda na ako eh. Yung iba, bata pa ako eh. They never take the risk. Kanina meron akong kanyang kinumend, si Mario at saka si Romeo. Di ko natanong ang edad ng dalawa eh. Si Manuel at saka si Romeo. Yung matanda na yan, nandun lagi yan sa dulo. Kada linggo, walang ibang ginawa kundi mag-take down ng notes. Kaya nung makita nung usher natin, na lagi siya kada linggo, sabi niya, gusto niyo po ilipat namin kayo sa unahan. So, nilipat namin siya dito. Meron pala siyang kasama din yung Romeo. Ganun din. Kada linggo, nag-take down ng notes. Wala naman tayong exam, pero nagno-notes. Kaya pag nagpa-exam ako, bagsak kayo lahat, pasado yung dalawa. Yan si Manuel tsaka Romeo, yung dalawa na yan, grabe, nagno-notes talaga itong matandang ito. Alam niyo kung bakit? Because they never stop growing. Hindi sila tumigil na matuto. Hindi sila tumigil na lumago. Ang life, dalawa lang ang options mo. Either you grow, you die. Halaman, you grow or they died. Tao, they grow or they died. Business, they grow or they died. Anong option mo? Lumago o mamatay? Yun lang naman eh. Sabi mo sa katabi mo, mamatay o lumago? O lumago ka na lang kaysa mamatay ang katabi mo. Mag-grow na lang. Mag-grow sa ugali, mag-grow sa kalusugan, mag-grow sa relationship, mag-grow sa business, mag-grow sa pananaw at sa pag-iisip. Ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa nag-grow. Ay, gusto niyo ba marinig yung gano'n? Di ba ayaw natin? Sinasabi ng iba, alam mo, kung kailan ka nagkaedad, doon ka tumanda. Natural. Pero problema ito, habang tumatagal, hindi nag-grow. You know, this church are growing. Alam niyo ba, meron na tayong malapit na, halos 100 na lang, 3,000 people na tayo. This church are growing. Growing. At marami pang parating. Kaya sa December 17, yung school ground na yan, you will see 1,000 people will be there. Punong-puno. Why? Because we decided to grow. Nag-take ako ng risk. Pag iintayin ko munang, hindi, kailangan perfect yung weather bago natin ilabas yung service yan sa labas. Sino makakahandle ng ulan? Ang Diyos lang yun. Hindi ako nag-intay. I'll take the risk. Sige, ilabas natin dyan tayo sa labas. Paano malaki gastos na gagastusin dyan? Siyempre, yung mga sound system na i-rent, yung food, everybody. You know what? I decided to take the risk because risks are part of success. Pag hindi natin ilalabas, hindi ka mananampalataya, mag-iintay ka muna. Kailangan may pera muna tayo. Kailangan may malaking lugar muna tayo. Kailangan may sistema. Kailangan may ganito. Walang mangyayari. Don't wait for perfect condition. Alam niyo kung ano kalaban yan? Kung ba't tayo ganon? Lagi nag-iintay? Complacent. Complacency delays our blessings and promotions. Pag sinabing complacency, alam niyo kung ano? Sanay ka ng ganon.
complacent ka na, tanggap mo na hanggang minimum ka lang. Tanggap mo na hanggang ganito ka lang. Tanggap mo na basta nakakaahon, nakakaraos, okay na yan. Natanggap mo na complacency. Kaya dapat pala, may bibigay sa'yo mas malaki si Lord, pero hindi ready yung puso't isip mo. Nasanay ka na kasi. Hindi, at least nakakaraos, awa ng Diyos. Kung alam mo lang ang awa ng Diyos, hindi para sa ganon. Ang awa ng Diyos, yung talagang severe. Pero ang deserving mo, yung mas malaking blessing. You know what, you're not having it? Kasi sanay ka sa isip mo, ang awa ng Diyos para isalba ka. Hindi yun ang awa ng Diyos. But God who is rich in mercy. Yung kanyang mercy, hindi para kaawaan ka. Iba yun ha. Iba po yun. Hindi awa ng Diyos yung nakakaraos ka. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, blessing ka sa iba. Hindi lang ikaw yung blessing. Kaya lang may tuturo ako sa inyong mga bagong salita. Sabihin nyo nga, procrastination. Ulitin ko po, procrastination. Ano yon? Biskwit. Ano po yung procrastination? Mindset. It's a mindset of act of delay. Ibig sabihin, yung sasabihin, okay, I'll do it tomorrow. Sige, bukas. Bukas gagawin ko. Paggugasan ko muna yung pinggan, maya na, naglalaro pa ako eh. Tama, ipis, daga, nandun na, hindi pa tapos yung laro niya eh. Yung mamaya na, bukas na, tsaka na, yan yung mga procrastinations. Act of delay. Na pwede mo namang gawin, hindi muna natin ginagawa. Kaya nga may suggestions ako sa inyo eh. If you think you can do it now. Kung pwede mong i-text na, i-text mo na. Kung pwede mong gawin na, gawin mo na. Hanggat nasa isip mo pa, may kasabihan sila, while the iron is hot. Gawin mo na. Hanggat mainit yung bakal, alam mo ginagawa ng mga panday, pinapalo yun. Hanggat mainit, kasi pag mainit, malambot. Magiging espada, magiging kagamit-gamit, pinapanday na hanggat mainit. Ako nga, minsan di ko na ginagawa yan eh. Kahit di pa mainit, pag iinitin ko siya para mag-init. Paluin mo ng paluin, mag-iinit yon. Gawin mo ng gawin, pero hanggat pwedeng gawin, gawin agad. Yung mga nangako sa sarili, magda-diet na, tignan mo ngayon, hanggang ngayon, bondak yung tiyan mo. Uy, kasi hindi, sasabihin mo kasi, hindi, Pastor, December ngayon, maraming Christmas party, tsaka na ako magda-diet. Sa January na, pagdating ng January, naku nga pala, New Year's nga pala, sa February na. Nung February, naku, Valentine's nga pala, sa March na. Wala na! Hindi ka na nakapag-diet, hindi ka na nakapag-exercise, hindi ka na mag-iipon ako, Pastor, mag-iipon ako. Itong perang ito, ay kaya lang, may bibili na ako ngayon, Pastor. Hindi ka na uli mag-iipon. Hindi ka na uli maglilinis ng bahay. May mga aayusin ka sa bahay, may mga huhugasan ka, lalabhan, dapat i-dispose mo, laging tsaka na. When we procrastinate, we put off something important in exchange for ordinary things. Meron sanang dadating na mas importanteng bagay na dinidil mo na. Kaya lang, di mo magawa kasi inuuna mo yung madadali. May tinatawag na eat the frog. Sabihin nyo nga po, eat the frog. Kainin ng palaka. Sa Tagalog. O halimbawa, meron kang 1, 2, 3, 4, 5. At kasama sa 1 to 5, yung kainin mo yung palaka. Buhay. Madali po bang kumain ng palakang buhay? Mahirap, di ba? Kaya lang kasama sa listahan yung nagagawin mo. Ang gagawin ng iba, uunahin yung madadali. Huhulihin yung mahirap. Meron isang prinsipyo, yung eat the frog principles. Ang gawin mo, unahin mo ng kainin yung palaka. Pag nagawa mo kasi mahirap, yung madadali, magagawa mo na. Ano yung mahirap gawin? Yung wag kumain minsan. Di ba? O, yun ang unahin mo. Yung minsan mag-skip. Minsan gawin ito. Mahirap magbasa, di ba? Kasi nagbabasa ka pa lang, inaantok ka na. Mahirap makinig. Kasi di ba, marami kang iniisip. Mahirap humingi ng tawad kasi baka mamaya mapahiya ka. Mahirap mag-smile, baka mamaya hindi ka balikan. Mahirap magbigay, baka mamaya mawalan. At kung ano-anong mga kahirapan sa buhay, kaya mahirap tayo. Unahin mo yung mahirap. Magagawa mo yung madadali. If you cannot commit in much bigger things, hindi ka talaga makakapag-commit yung paggising ng umaga, tapos thinking, mabebless ka. Hindi mo nga magawang gumising ng maaga eh. Gigising ka lang kung may gigising sa'yo. Tingnan yung iba, gisingin nyo, tulog eh.
Sa totoo lang, hindi kayo pwedeng mag-excel sa life na ito if you cannot be a person na hindi magdi-delay. Procrastination is the number one enemy of productive life. Pag sinabing procrastination, ibig mo sabihin, kaka-delay mo. Laging tsaka na, wag muna. Alam nyo, yung productive life nyo, hindi mangyayari. When we procrastinate, we delay God. Hindi lang yung God, pati ordained destiny for our lives. Mas matindi si Lord, Babasa ako ng verse sa Luke chapter 9, verse 59. Sabi niya sa isang tao, Anak, follow me. Sabi ni Lord, come, follow me. Sumagot naman yung tao, yes, Lord. Pero una, let me return home and bury my father. Uwi muna ako, lilibing ko lang tatay ko. Valid yung reason, Malalim yung reason. Pero sabi ni Lord, but Jesus told him, let the spiritually dead bury their own dead. Your duty is to go and preach about the kingdom of God. Until the next verse. Another naman, yes, Lord, I will follow you. But first, let me say goodbye to my family. Ano sabi ni Lord sa verse 62? Jesus told him, anyone who puts a hand to the plow and then looks back, it's not fit for the kingdom of God. Pababawin ko. Tama na yung palusot, sumunod ka na lang, ako bahala. Malilibing yung tatay mo. Matitake care yung family mo. Maalagaan yung negosyo mo. Maalagaan yung kalusugan mo. Magtiwala ka lang sa akin, sumunod ka lang sa akin, ipoprovide ko yung needs mo. Kaya lang sabi mo sa katabi mo, dami mong palusot. Dami mong excuses. Dami mong alibi. Hindi ko maiwan yung Sunday Kasi ganito, ganyan. Kung nagtitiwala ka lang, I've seen so many people who sacrificed their Sunday, their money, who gave their time for the Lord. Talagang na-blessed ng grabe. Kaya lang alam nyo, maraming excuses. Maraming excuse. Maraming alibi. Kaya si Lord, magtutuwa ka. Talagang alam niya kung ano yung itong message na ito, kung bakit sinasabi ni Lord, alam ni Lord what really bring care to people. Alam niya kaya, doon niya tayo tinutulungan talaga. Alam niya kasi, not everybody can do this. Yung talagang sabing, Lord, I put you first. Lord, I seek first your kingdom and your right. Konti lang talaga makakakuha ng revelations Kasi at doon naman tayo inuunawa madalas ng Panginoon. Sa mga bagay na alam niyang di natin kayang gawin, at kayang desisyonan agad, ang haba ng patience at unawa ni Lord sa part na yon. Grabe, di ba? Sobra. Pero, ito naman, this is really the reason why you need to be radical sometimes to yourself. Minsan gusto mo talagang maging radical Bakit? May babasahin ako sa inyong verse. Ito, matindi to Ito yung delikado kapag dinidelay natin. 3 dangers of procrastinations. Yung mga delikadong bagay na nangyayari kapag dinidelay natin. Basahin ko yung Proverbs 24, verse 30 to 34. I walk by the field of a lazy person, the vineyard of one with no common sense. Kamaya, bibigyan ko ng ibang version yan. I saw that it was overgrown with nettles, it was covered with weeds, and its walls were broken down. Then, as I looked and thought about it, I learned this lesson. Ano yung natutunan niya? A little extra sleep, a little more slumber, a little folding of the hands to rest, then, next verse, then poverty will pounce on you like a bandit. Scarcity will attack you like an armed robber. Tagalogin ko po pero ibang version. Yun yung NLT, New Life Tondo version. Pastor heard this version. Sabi daw din ni Solomon, nung lumakad ako, pumunta sa lugar, sa taniman ng tamad, ang nakita ko, ang daming matataas na damo, mga wasak-wasak na mga pader at bakod. Nakita ko ang isang lesson na natutunan ko, kaya nagkaganon. Laging pahalukip-kip, payosi-yosi, patambay-tambay, pataas-taas ang paa, then, hindi mo namamalayan. Naghihirap ka na pala, nawawalan ka na pala, nananakawang ka na pala, hindi mo pa nalalaman. Totoo yun. Ang daming taong gano'n. Na mga tao na tignan mo yung bahay, pwede namang ayusin, pero hindi inaayos. Tignan mo yung bag,
pwede namang ayusin, pero gulo-gulo. Tignan mo yung pera. Pwede naman, at least, huwag naman lukot-lukot. Yung iba pag nag-offering, buti nga may envelope. Alam niyo ba't kami nag-envelope? Kasi iba pag nagbibigay dyan, ginagawang nakalamukos ng ganyan eh. Pag ginanugan mo, talaga makita mo, yung mukha ni Quezon, nagkalamu-lamukos din, parang yung nagbigay. Parehas yung nagbigay, lamu-lamukos din yung mukha. Para bang hirap na hirap ibigay si Manuel Rojas. Grabe, lamu-lamukos. Alam niyo, minsan, pera lang, di mo maayos. Paano ka magkaka-expect ng maraming pera? Yung wallet nyo lang, pagkahalimbawa, yung wallet nyo, gulo-gulo, tapos na-expect kang mag-invite ka, ha? Dumami ka, ha? Hindi sila dadami kasi lukot-lukot sila, eh. Ayusin nyo. Ayusin, why? Because, di mo namamalayan, yun daw mga tinik, thorns and weeds are symbol of excuses and alibis. Lahat na lang ng mga excuses, palusot, teka muna, tsaka na, mamaya na, wag muna, di pa ako ready, di pa ako available, wala pang pera, wala pang tao, wala pang talent, wala pang lahat. Wala akong pinag-aralan, walang ganito. Lahat yan, mga tinik. Thorns and weeds of excuses and alibis. Ano pa yung thorns and weeds? Symbol daw ng pag-i-stay natin sa comfort zone. Saan ka komportable? Pag lagi ka nalang komportable sa isang lugar, tapos ayaw mo nang nababago, ayaw mong nagugulo, hindi ka talaga mag-grow. Alam niyo yung comfort zone, yung nakasanayan niyo, is a very beautiful place. Maganda naman doon, pero you will never grow and excel. Ako, pastor, paano ako magsisimba? Busy-busy ako, ang dami kong pag halimbawa, hindi mo kayang dagdagan yung schedule mo ng isa, you will never grow. Bibigyan ka pa sana ni Lord ng mas marami pang income. Kaya lang, hindi ka makapagdagdag ng isa eh. Tapos ang masakla pa, ang hindi mo may dagdag, yung thanksgiving mo kay Lord at least every Sunday. Yung at least you can come, Lord. Grabe yung ginawa mo sa buhay ko. Gusto kong ibalik lang yung pasasalamat sa'yo. Then you will add one more, and then thinking, bibigyan ka ng another extra income, another this, another that. Hindi. Why? Because nakita ni Lord, hindi mo ma-handle yung time management. Hindi mo ma-handle yung time management. So si Lord, ang tinitake pala sa atin una, naghahanap siya ng manager. Sino ba yung mga manager? Mga taong kayang i-manage yung life, yung time, yung health, yung hours, yung money, yung pag namamanage mo na, kaya. Kaya nito. Sige, next, lagyan uli natin. Next, lagyan. Alam niyo why our church are getting bigger and bigger? Kasi nakikita ni Lord, maraming magagaling na manager. Namamanage nila unti-unti. Mula sa pagkain, mula sa lugar, mula sa oras, hindi madaling magkaroon ng 5 services every Sunday, Hindi madali yung interval. Lalo sa December 24, 1 oras lang ang service natin, yung Christmas natin, magsisimula ng 7:30, matatapos ng 8:30. Tapos pasok na naman yung 8:45 to 9:45. Tapos pasok na naman yung 10, pasok hanggang 11:15. And then 11:15, hindi madali yun. It takes manager. Pagpasok, mabilis, may mga, next, upo. Next, yung ba, next. Hindi madali yun. Pero nagiging madali, why? Because nakikita ni Lord, kaya. Next time, gagawin nating 6. Next time, gagawin nating 7. Pagka 8 na, wala nang kulang na yung 24 oras, eto na yung 5,000 seating capacity. Saan nanggagaling lahat yun? Saan nanggagaling? It's because we take the risk. Hindi natin iniintay maging perfect yung condition. Kung ano yung meron, ayusin. Kung ano po yung meron sa inyo, ask the Lord to fix it. Ayusin natin. Procrastination deteriorates our defense and you become vulnerable. Alam niyo ba't maraming tampuhin at madaling masaktan? Kasi mahilig mag-delay. Dapat nagpatawad ka na noon eh. Ayaw mo kagad magpatawad. Dapat nagbigay ka na noon eh. Ayaw mo kagad eh. Lagi mong dinidelay. Kaya ang nangyari, naiipon, kaya konting kibot, pag na-touch yun, push button mo yun. Nagtatampo ka, nagiging vulnerable. It deteriorates the defense. Nawawala yung defense mo. Procrastination and laziness leaves us unguarded. Yung pag-delay-delay mo, o yung katamaran, alam niyo bang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Paul, diretso huwag pakainin ang, sabi mo sa katabi mo, huwag pakainin daw ang tamad.
An undisciplined mind, yung isip na undisciplined, easily infiltrated by big amount or by plethora of negative in this world. Ang bilis makanker yung isip, yung oras, yung araw, ng mga puro negativity. Kaya marami mga tao laging negative ang salita, kasi nga undisciplined yung mind. Hindi siya prepared. Because unprepared life always suffer loss. Pag hindi po kayo naging handa sa mga blessing na ibibigay sa inyo ni Lord, mawawala. Halimbawa, ngayong Pasko, may mga bonuses, may 13th month, merong mga extra income, maraming mga paparating. Kaya pag December, tumataas ang economy. Pag December, may heavy ang traffic. Why? Because everybody wants to do something. Di nila alam, marketing din, pag December, maraming mga puno ang mga kaya nag-hire ng mga tao, nagdadagdag, pero after December, tanggal ka na uli. Kailangan ka lang nila ng bare month, ng October, November, December. Nakikits kasi ng iba yon. Na dito maraming taong mga magiging undisciplined. Dito maraming bibili yung kung ano-ano, gagastos ng ganito, ganyan, hindi mag-iipon, hindi mag-iisip. Tatama rin. Basta, one day millionaire. And then, ayun na. Tingnan niyo yung Proverbs chapter 10, verse 4. Nakalagay, lazy people are soon poor. Workers get rich. Yung mga tamad, maghihirap, pero yung mga nagtatrabaho, yayaman. Talakpakan natin si Lord. Pero kailangan ready ka. Why? Because lack of readiness leads to destruction and complete loss. Dumating yung mga bagay sa buhay mo, hindi ka naka-ready, mawawala din naman. Nag-open ka ng negosyo, namuhunan ka sa ganito, hindi ka ready, mawawala din. Bumili ka ng ganito, hindi ka ready, mawawala din. Paggawa ka ng bahay, hindi natatapos, mawawala din. Bumili ka ng motor, hindi ka pa ready, mawawala din. Bumili tayo ng mga bagay na hindi naman tayo ready, nawawala din. Why? Ito yung truth. Minsan, kung hindi kayo sanay sa maliliit na mga konsumisyon sa buhay, ang gagawin mo, kahit na hindi mo dapat gawin, gagawin mo na lang. Kasi convenient. Hindi mo alam, yung mga convenience na maliliit, huwag mag-ipon, huwag iwasan yung food na to, huwag gawin ito, huwag harapin yung kahihiyan, kumbaga, pananagutan ko to, yung mga bagay na convenient kasi pag hindi mo na lang ginawa, ang mangyayari, ang katotohanan, yung maliliit na mga convenience, pag inipon mo ng ipon, lalaki ng lalaki. Ito yung truth. Procrastination is a series of small convenient, mga compromises that leads to devastating inconvenience. Kumbaga dapat sinabi mo na kahit masakit. Pinuntahan mo na kahit malayo. Ibinigay mo na kahit mawawalan ka. Umating ka na sana kahit nakakahiya. Sinabi mo lang sana yung totoo eh. Kaya lang, di ba, inconvenience eh. Tinigil mo na sana yung bisyo eh. Kaya lang, inconvenience eh. Alam mo, yung mga maliliit na mga convenient, ang ending niyan, mas malala. Kung nagpa-check up ka na kaagad, nung hindi pa malala, gumaling sana, na-deal sana, di ba? Alam niyo, sabi ng doktor madalas sa mga pasyente, ba't ngayon ka lang nagpa-check up? Ano sinasabi, mga nanay? Ba't pinatagal mo yan? Gano'n na ba katagal kang nilalagnat? Pabalik-balik na po, 1 buwan na. 1 buwan na. Ang nangyari, delayed. Procrastination. Lack of readiness or lack of proper care of the body leads to serious illness. Lack of proper care to our body leads to serious illness. Lack of work ethics leads to unemployment. Lagi lang naman, parang late lang naman, 1 minute lang naman. Alam niyo, pag hindi kayo nasanay talaga sa office, yung 1 minute, 5 minute, 10 minute, 30 minute, baliwala sa'yo. Pero pag nagta-time card ka na, sa mga nagtatrabaho, makaka-relate. Sa mga hindi nagtatrabaho, talagang kailangan mong i-discipline sarili mo. Pag nagtrabaho kayo sa mga bawat minuto may kaltas.
Doon ka ano ba naman itong traffic na to? Kasi kaya nga gumising ka dapat ng maaga. Yung pagka-time in mong ganyan, ching! Alas 8, dumating ka doon, 8:01, 8:02. Pinagsasama-sama yan sa loob ng kinsenas katapusan. Pag pinagsama-sama, 8:01, 8:03, 8:07, 8:04, bawas ang sweldo mo, kakamot ka sa ulo. Sabi mo, hindi, 1 minute lang naman akong na-late. 1 minuto lang naman akong na-late. Pero iba, no? Hindi namamalayan yun, ha? Hindi gigising, pag ginigising ng nanay, gising na, maya na, 10 minutes. Pag huhugasin ng pinggan, maya na, gamot sa bukol. Pero laging tsaka na, mamaya na, take time. No wonder why nawawalan ng trabaho yung iba. Nawawalan ng suki, nawawalan ng negosyo, nawawalan ng kliyente, nawawalan ng nagtitiwala sa kanya. Pag hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, thinking na bibigyan ka ng mas malaking responsibility, hindi po. Kasi hindi mo nga maayos eh. Ito yung reasons our blessings and promotions are delayed. Dapat iba sa inyo, masyado ng malago. Malaki na negosyo. Madami ng pera. Yung iba, dati hindi na bisikleta, motor na dapat yan. Yung motor mo dapat e-bike na yan. Or dapat kotse na yan. Yung iba sa inyo, dapat mas healthy na ngayon. Leader na ngayon. Pastor na nga dapat yung iba eh. Na-delayed. Why? Most people dwell in their common excuses. Na I'm waiting for perfect condition. Balikan ko yung verse 4:11 ng Ecclesiastes. If you wait for perfect conditions, you will never get anything done. Kailangan, si Lord, alam niyo kung ginawa ni Lord, hindi niya inintay na magsosorry ka. Hindi siya mag-intay na perfect yung mga tao bago niya ibigay yung forgiveness. Hindi inintay ni Lord na lumapit muna sa kanya yung tao para pagalingin niya. Siya mismo ang pupunta. Why? Wala siyang enough time. Wala siyang the whole time kahit Panginoon na yan. Ha? Meron na siyang 3 taon at kalahati para gawin ang kailangan niyang gawin. Kasi 30, nag-ministry siya. 33, napako siya sa krus. At pumalik ng langit. Kaya kailangan gawin lahat ng dapat gawin. Hanggang sa ma-commission niya sa mga tao to go into all the world and preach what He taught them. Yung tinuro niya sa kanila, i-preach sa mga tao paano maging maibigin, paano maging maunawain, maging mas mabait kaysa dati. I-bless, maging katulad ni Jesus. Wala nang time eh. Papanik siya sa langit eh. Maiiwan tayo eh. So wala nang time. So hindi siya nagpatumpik-tumpik. Kailangan gawin na yung dapat gawin. Ito yung katotohanan. There's no such thing perfect condition, but perfect time or only God-given opportunity. Wala talagang perfect condition. Ang meron lang, perfect opportunity na binibigay ng Diyos. Bibigyan kayo palagi ng pagkakataon ng Diyos. Bibigyan kayo, hindi pwedeng hindi. Yun ngayon lang eh. Ba't kayo nandito po ngayon? Opportunity yan ni God. That's God's opportunity. Hindi, pastor, nalugi ako sa negosyo, nasaktan ako, iniwan ako, nagkasakit ako, namatayan ako ng anak, nasunugan ako, naloko ako, na-scam ako, at kung ano-ano pa. Why you are here today? God's opportunity. Hindi perfect. Kasi hindi naman perfect yung nangyayari sa buhay mo. Pero ba't nandito ka? Perfect timing ni God. Perfect timing ni God. Opportunity para marinig yung dapat marinig. Kaya ako every time I speak, I need to speak kasi maigsi lang oras ko eh. Nakalagay nga dyan, 5 minutes na lang. Why? I have a short period of time, so I need to say what I need to say. And most people miss out the God-given opportunity because they always wait and do nothing. Babalik ako pag maayos na ako. Hindi ka nga makakabalik pag maayos ka na eh. Kasi ngayon hindi ka maayos, ayaw pang bumalik eh. Mag-iipon ako pag may pera. Hindi ka nga magkakapera kasi hindi ka nag-iipon. Di ba? Hindi. Magtitino na ako kapag maayos na ako. Nako, lalo ka di magtitino kasi maayos ka na sa palagay mo eh. Tingnan niyo yung Joshua 8:3. Then Joshua asked them, how long are you going to wait before taking possessions of the remaining land of the Lord? The God of your ancestor has given to you. Hanggang kailan kayo mag-iintay? Hanggang kailan? Kaya sabi ko, title natin, it's okay to wait
pero wag naman habang buhay. Na lagi tayong magwe-wait ng passion, ng encouragement, ng excitement. Si Lord, alam nyo, a lot of Christians are praying for His move. Pero ang totoo, we are His move. Yung iba, praying for revival, pero ang totoo, tayo yung revival. Tayo mismo yon dahil nasa atin yung revivalist si Jesus sa buhay natin. God is moving to a church that is moving. Sa totoo lang. Maraming pong magagaling, mabubuting church out there. And we admired, we honored. Pero why, parang walang ano, kasi nga nag-iintay palagi. Hindi gagawa ng project hanggat walang sponsor. Hindi gagawa ng isang something na kakaiba pag walang pondo. Laging kailangan may pondo. Laging kailangan may tao. Alam nyo, kahit walang tao, isa, dalawa lang kayo, gawin mo na. Kahit walang pera, konti lang, gawin mo na. Magkakapera kayo. Pastor, kaya mo lang naman nagagawa yung feeding na 600 na mga bata every Saturday. Kasi may pera, may nagsusuporta. Hindi. Dati walang suporta, ginagawa na namin yung feeding, wala pang suporta. Walang pera, ginagawa namin yung feeding. Kung magkano abutin, kukuha ko ng sombrero, patak-patak kami. Kung magkano abutin, gagawin namin. O tingnan nyo ngayon, meron tayong pinapakain 600 to 1,000 kids every week. Why? Hindi tayo nag-intay ng perfect conditions. Hindi tayo nag-intay ng ganon. Pastor, kaya lang naman kayo may eskwelahan na libre sa mga bata kasi may nagsusupport. Kaya maganda yung school nyo, may pera. Hindi. Dati ang school, ang tawag ng school, basura house. Ang pangalan ng eskwelahan doon sa Ulingan, basura house. Hindi nga kami nagpangalan nun, yung Japanese eh. Nung kami na nag-take over, pinapalitan ko yung pangalan, ayokong basura house. Well, palitan natin yung pangalan ng mas maganda. Yung lugar. Pero hindi tayo nag-intay ng perfect conditions. Alam nyo, meron tayo noon, opportunity kay God. Binibigyan kayo ng opportunity sa relasyon ninyo, palagi ng Diyos. Binibigyan kayo ng opportunity ng Panginoon sa pera. Binibigyan kayo ng opportunity ng Panginoon sa boses, sa talent. Gawin ninyo kaagad. Don't wait for perfect conditions. Why? Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Tingnan niyo itong nakalagay dito. I have observed something else under the sun. Minaobserbahan ako. The fastest runner doesn't always win the race. And the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise sometimes go hungry, and the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always lead successful lives. It is all decided by chance, by being in the right place at the right time. Ano yun? Opportunity, kairos moment. Alam niyo kung ano ibig sabihin yan? Hindi ko mo matalino ka, magsasucceed ka. Hindi ko mo masipag ka, gagaan ang buhay. Maraming masipag, ha? Masipag tumambay, masipag... Hindi, maraming masipag, pero hindi naman guminhawa buhay. Marami. Masisipag, pero hindi guminhawa buhay. Why? Because they don't see what is opportunity of God sa buhay nila. Pag nakita nyo yung God opportunity sa buhay nyo, grab it. Why? Huwag kang mag-alala kung hindi ikaw yung pinakamabilis, hindi ikaw yung pinakamatalino, hindi ikaw yung pinakamagaling, hindi ikaw yung pinaka-charismatic, hindi ikaw yung pinakamalakas o pinakamagandang lalaki o magandang babae. Maaaring hindi ikaw yung nakagraduate, hindi ka na yung matay. Sabi ko nga sa anak kong si Paul, Paul, huwag kang mag-alala. Diyan sa work mo, sabi nung iba, 6 months probationary and then 1 year for regularization and then para makuha mo yung mga uniform, makuha mo yung mga blessing, makuha mo yung day off, kailangan 1 year ka muna. It's different for you. Why? Ang meron ka, hindi charisma sipag. Ang meron ka, highly favored ka ni God. Highly favored. Minsan, hindi pa tagalan, hindi pa haramihan, hindi pa pogian. Meron lang palakasan kay Lord. Pag malakas ka, pag sakalam ka kay Lord, makikita ka niyan. Amen! I've been there. I've seen it whenever I go. Lagi ko sinasabi, bago ako pinakabata, ako ang pinakabago, pero makikita ko na, Lord, I know your favor is upon me in this place. Igagrab ko yung opportunity. Igagrab ko yung opportunity. And then, nangyayari. Most people doesn't prepare for their promotions. Kaya ihanda nyo po yung sarili nyo sa promotion. Promotion comes from God, not from our own strength and ability. God gives more to those who know how to manage well. Kailangan maintindihan nyo how to manage well. Sabi ko nga sa inyo, itong mga pati yung mga ito, Raf, ano mo nga ito mamaya, may uwang
Nakikita ko yung mga uwang na maliliit na yon. Minsan sabi ko, Harold, tulak mo itong hagdanan gano'n para walang uwang. Kasi even in small things, you need to see it. Minsan nakikita natin, malalaki lang din natin, nakikita yung maliliit na mga bagay. Tapusin ko na po. Bigyan ko kayo ng susi. How to overcome procrastination and complacency. Paano maiwasan yung delay? Number 1, remove all your excuses and start discipline yourself to grow. Sabi mo nga sa katabi mo, seryoso ha, sabi mo sa kanya, kapatid, tama na ang palusot. Huwag na tayo magpalusot, huwag na tayo mag-alibay. All excuses leads to embrace all lies. Lahat ng excuses natin, hindi mo alam, na-embrace mo na yung kasinungalingan. Na-embrace mo na yung mga bagay na hindi mo dapat in-embrace kasi kaka-excuse, kakapalusot, nagsisinungaling ka na. Number 2, rebuild the wall of discipline in your life. Rebuild the wall. Talagang si Lord, i-empower ka niya, i-encourage ka niya para magkaroon tayo ng pader ng discipline. Disiplina bumangon sa umaga, disiplina huwag magpuyat, disiplina sa pagkain, disiplina sa salita, disiplina sa iniisip, disiplina in the way you treating other people, in the way you handle your emotions. There's a bright future for those who embrace discipline. Kaso kailangan talaga. Wealthy people will soon become poor without discipline. Pastor, ang ganda-ganda na nangyayari sa buhay ko ngayon. Pag hindi mo dinisiplina sa sarili mo, babagsak. Dami kong pera ngayon, mauubos din yan. Ang dami kong suki ngayon, mawawala din sila. Why? Without discipline and the blessings of the Lord. Last, never wait for perfect condition. Instead, I wish I could talk more of this. Take a calculated risk. Hindi lang taking risk, calculated risk. Dapat alam nyo, kinakalkula natin yung mga risk, gaano ako sasadsad nito. What are the price to pay? Pag pinasok ko to, ginawa ko ito, what are the price to pay? Maraming nawasak na sirang pamilya. They never calculated the risk. Maraming mga tao na pahamak pati kaluluwa sa impyerno. They never take the risk. Mga taong nawasak ang buhay. Pag sabi ko impyerno, huwag niyo isipin nag-aapoy. Isipin niyo yung mga masalimuot, mga cancer, mga nagkakandayway-wala, nagkakagulugulong buhay. Why hindi na-calculate yung risk? Mga kapatid, it's time for the Lord to empower us na gawin ang dapat nating gawin agad na, now na. Amen? Huwag nyo nang intayin muna na mag-sorry sa inyo, patawarin nyo na. Huwag nyo intayin na manghingi, bigyan nyo na. Yung iba, bago bigyan ng reward, titingnan muna kailangan puro 90 ang grade. Kahit may palakol yan, bigyan mo na. Remember, iba ganito, i-reward. Hindi, pag mabait na siya, pastor, at saka ako siya bibigyan. Baka kaya hindi mo mabait, hindi mo binibigyan. Pag nabigyan niyan, babait yan. The goodness of the Lord lead people to repentance. Huwag kayong palaging may kondisyon. Old Testament mindset yun. Si God ganun eh. Si Lord, kahit hindi ka deserving, binibigyan ka eh. Huwag kayong, kung manghihingi lang, doon lang kayo, magpadala na kayo kahit hindi pa iba gagawin. Eh alam niyo naman na monthly niyo siyang pinapadalan. Iniintay mo munang magmakaawa sa'yo. Iniintay mo munang manghingi sa'yo. Huwag na, padalan mo na, meron na naman, alam mo namang binibigyan mo na siya eh. Di ba iniintay mo, hingi ka na naman. Yung iba tuloy, kada parang nasusumbatan tuloy sila. Just bless. Just give. Amen? Huwag manumbat, just bless. Don't wait for Him to be perfect. Don't wait for the place to be perfect. Just act. Just do it by faith. Tayo tayong lahat. Let's sing this song. Ang title nito, Honey in the Rock. Bila mo, wala namang pulot-pukyutan. Ang pulot-pukyutan nasa honeycomb. Nasa mga puno. Pero sabi nung Psalms 82, verse 11, I think, yun daw bato, na tuyong-tuyo, magkakaroon ng honey, ng pulot-pukyutan. Yung lupa, na hindi naman namumunga ng tinapay, magkakaroon daw ng tinapay. Ibig sabihin, kahit hindi perfect ang sitwasyon, ang kondisyon, kayang i-bless ni Lord kung may gagawin lang tayo na pananampalataya at pagtingin sa Kanya. And remember, God put His faith first on you.
bago tayo nakalagay ng pananampalataya sa Kanya. Pakinggan niyo itong songs na ito. And then if you know the songs already, sings with us. There's honey in the rock, water in the stone, manna on the ground, no matter where I go. I don't need to worry now that I know. Everything I need, you got, Lord. Everything I need, you got. There's honey in the rock. Praying for a miracle, thirsty for the living well. Only you can satisfy. Sweetness. Sweetness at the mercy seat. Now I've tasted. It's not hard to see. Only you can satisfy. There's honey in the rock, water in the soul, manna on the ground. No matter where I go, I don't need to worry now that I know. Everything I need, you got. There's honey in the rock, purpose in your plan, power in the blood, healing in your hand. Started going when you said it is done. Lord. Everything you need is enough. There's honey in the rock, water in the storm, manna on the ground. No matter where I go, I don't need to worry now that I know. Everything I need, you got, Lord. Everything I need, you got. There's honey in the rock, purpose in your plan, power in the blood, healing in your hand. Started going when you said it is done. Everything you need is enough. There's honey in the rock. I keep looking, I keep finding, you keep giving, keep providing. I have all that I need. Sabay-sabay po tayo. You are all that I need. I keep praying, you keep moving. I keep praising, you keep proving. I have all that I need. Yes, yes, Lord. You are all that I need. I keep looking, I keep finding. You keep giving, keep providing. I have all that I need. You are all that I need. I keep praying, you keep moving. I keep praising, you keep proving. I have all that I need. You are all that I need. I have all that I need. You are all that I need. There's honey in the rock, water in the stone, manna on the ground. No matter where I go, I don't need to worry now that I know. Everything, Lord. Everything I need, you got. There's honey in the rock, purpose in your plan, power in the blood, healing in your hand. Started going when you said it is done. Jesus, Jesus, who you are is enough. There's honey in the rock. Hallelujah. Let's pray. Let's pray. Every head bow and eyes closed. Lord, today I pray, Father God, for this miracle, Lord God, taking place. Not in the perfections of our plans. Hindi sa kung gaano kaayos namin ginawa. But Lord, we are taking it by faith. How you organize things sa buhay namin, how you planned it out. Today I pray, Lord, as we grab the God-given opportunity, as we step out in faith, as we start to believe, Lord, sa mga bagay na kaya mong gawin, kesa sa kaya namin gawin. Sa oras pong ito, hayaan mong gumawa ka ng himala, Ama, sa bawat pamilya, sa bawat tao, sa bawat pagkakataon ng buhay namin. I pray today, Lord, na Ikaw, Panginoon, ay kikilos at gagawa, Panginoon, ng kakaiba sa buhay namin. We will not wait this time for perfect timing.
Hindi na namin iintayin, Lord, ang perfect kondisyon or tao or lugar. Kung ano ang tama at mabuti at ayon sa iyong kalooban, gagawin namin, Lord. If we need to forgive, if we need to give, if we need to release, if we need to humble ourselves, if we need yung mga bagay na kahit masakit, pero dahil ito yung tama at mabuti, gagawin namin. We will not wait for perfect conditions. We will not wait for perfect timing, Lord. We will just bless. We will just honor. We will just give and release, Lord, to the people. So I pray today, taas natin yung kamay natin kay Lord. I pray for everyone here. Without the perfect timing or even perfect plan, today, Lord, whatever they need, Lord Jesus, today, anumang pangangailangan, bagamat hindi iniisip nila that they don't deserve, they are not ready, but today, Lord, in your God-given opportunity to each one of us, let them receive the miracle. Let them receive the answer. Let them receive, Lord God, the goodness of you. Out of the overflow of your grace, i-bless mo ang mga kapatid kong ito. Without even noticing it, Lord, na bagamat hindi sila nag-intay ng, they never thought, Lord, that it could be this day. Hindi nila naisip na ito na yung araw na yon. I-bless mo sila ng araw na ito. I-bless mo sila ng pagkakataong ito, Lord. Whatever that they are expecting, they can expect, Lord God, from the unexpected ways, mysterious, Lord, na gagawin mo. So expect the unexpected, overflowing, unlimited supply ng Panginoon sa buhay ninyo. Salamat, Lord. You are a perfect God in this imperfect world. We give you the praise and the glory in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen! Amen. Thank you very much Thank you, po, Pastor Herbie. Pastor. And for some announcement po, of course, diba, December na ngayon. So kung December, Yes. merong, December, marapit na ang Pasko. syempre may Pasko tuwing December. And so Grabe yung ang bilis ng panahon. December na, nung last time lang, January. kahapon January lang, di ba? Oo nga eh, magpapasko na naman ngayon. Kaya nga po, Yes. gusto po namin ipaalam sa inyo ang ating Christmas Christmas service service. na gaganapin po sa December 24. Mayroon po tayong 4 na services na gagawin. Ang first service po natin ay magsisimula ng 7:30 ng umaga hanggang 8:30. Second service po, ito po yung time nyo, 8:45 hanggang 9:45. Third service naman po alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ang fourth service po, 11:15 hanggang 12:15 po ng tanghali. Ayan. Bakit po ganito yung services natin? Bakit isa-isang oras lang? Kasi po gusto po namin kayong bigyan ng pagkakataon Yep. na mag-prepare pa para sa darating na Noche Noche Buena. Buena. So, syempre, kung meron po tayong Christmas service, we also have New Year service. Syempre, Yes. New Year service, January 1 yan. Yes! Sa January 1, 2024! Grabe. Grabe, 2024 So, na. 10:30 po ng umaga at 5:30 ng hapon. Pero, Online service po iyan. ano ibig sabihin ng online, PJ? So, wala pong pupunta dito kasi mula sa ating Facebook page, makikita nyo po yung ating mga services. Yes. So, ibig sabihin sa Facebook page po ng New Life Tondo, like and subscribe na. Yes, kasi we want na mabigyan ng chance yung mga family na mag-celebrate together, mag-gather. Pero syempre, on January 7, Yan. Ayan. Babalik na po tayo sa original schedules natin. Yes. Ng first hanggang 5th service Yes. natin. As in 8:30, 10:30, we have 3:30 and 5:30. Ayan, And of that's our course, Happy Land service service natin. din natin. So that would be on January 7. Yes. At eto na, 2 linggo na lang ang pinakahihintay nating lahat. Walang iba kundi ang ating Thanksgiving Celebration! So Grabe, dahil 2 weeks na lang, nakaka-excite talaga to. paano yung excite? Basta, na-excite ako. Ganun. Ayan, so dahil 2 weeks na lang po, please be reminded that next week, Yes. yan po ay December 10
pwede na po natin ibigay yung ating mga Yan, Thanksgiving pledges form natin. and ating mga pledges. Yan. By next week na po yan. And sa December 17 po, sa ganap na alas 4 ng hapon, magsasama-sama po tayo sa lugar natin dito. At eto na, PJ, anong dapat nilang gawin? Ayan, so dahil sobrang dami po natin nung time na yun, we're expecting 3,000 people to come or more. Yes. Kaya po, we are suggesting po na wag na masyadong magdala ng mga mararaming Oo. mga gamit pa. Ayan, yung mga valuables nyo po, ingatan nyo din. At wag kalimutang magdala ng payong. Yes. Bakit kailangan magdala ng payong? Dahil Diba? Basta just umulan, bumagyo, ayos na. Ayan. Ayan. Kasi po, kung umulan man, di mabasa. Matutuyo din naman yan. At least may payong. Yes. Kasi kahit umulan, tuloy yung ating pasasalamat sa Diyos. Walang Yes. makakapigil na Walang mga pusong makakapigil. gustong magpasalamat sa Diyos. Yes! At grabe, no? Talagang blessing yun. Pero Yes. alam naman natin na ang bibigay sa atin ng Lord ng Yes. isang napakagandang weather. We have sa araw favor. na yan. Yep. And para naman po sa lahat ng first-timer, if this is your first time to attend New Life Tondo, palakpakan naman po natin yung ating mga first-timer. We want you to know na palagi po kayong welcome sa lugar na ito. Yes, wag po kayong madadala na bumalik-balik kasi welcome na welcome po kayo dahil dito sa New Life Tondo. My family, my home. Pero alam mo, PJ, bago tayo matapos din ngayong araw na to, bago po tayo mag-celebrate ng Pasko, ng Thanksgiving celebration natin, alam niyo po ba may isang napakahalagang pangyayari din po ngayong araw na to? Wow, na dapat nating i-celebrate. Na dapat natin i-celebrate? Yep. Surprise po namin sa iyan. Come Yes, on! let's all watch this video. A greeting. Shadi is not feeling too good right now, so I'm sorry you're just kind of stuck with me. But we wanted to send our greeting and our love as you guys celebrate 25 years, 25-year anniversary. That is wonderful. Shadi and I have been married 45, so we're just 20 ahead of you. I would encourage you continue to love one another, serve one another, be kind to one another, prefer one another, and put one another first. Don't give your best to one another. Don't let everybody else take the best that you have, and then you just have leftovers for one another. But give the best that you have to one another. Celebrate the life that you have together. Years go by very quick. Time goes by very fast. And enjoy your time together. But we love you both, and we pray that as you celebrate today, you just have a wonderful time of celebration as you're surrounded by family and friends, and know that we love you, and we pray for God's best in every area of your life, spirit, soul, and body. So happy anniversary. God bless you, and we will see you first part of next year. Yun! Yes! So para sa kaalaman po ng lahat, tomorrow, December 4, is the 25th wedding anniversary of our pastors. Yes. So- Pastor Herbie and Pastora Sher. Kaya Yes. in-invite po namin kayo dito sa unahan. And we would like na makiselebrate po kami sa inyong pagdiriwang na ito. Please know, pastors, that we celebrate you both at ang inyong pagsunod ng magkasama sa tawag ng Panginoon sa inyong mga buhay. Yes. 25 years ay hindi po biro, pero ang Diyos ang naging seryoso sa buhay nila na pinagpala po sila. 25 years, grabe. Grabe, kasing edad ko lang yun. Wala ko nasabi. Alright. Ayan, so, I know you want to speak blessing po sa pagsasama ng ating mga pastor. Amen. Kaya po kumontayo po tayong lahat and let's all give our supply as we pray for our pastors sa kanilang pagsasama, sa kanilang buhay mag-asawa. And let's call on Pastor Rafi to pray for them. Happy anniversary po. Ma'am Chair. Kuya. Alam niyo po yung magkaroon tayo ng nanay at tatay na mag-aalaga sa atin. Katibayan na yun na mabuti si Lord sa atin eh. Amen po. Pero yung binigyan po tayo ng spiritual na tatay and nanay, talagang sobrang love tayo talaga ni Lord. Amen po. So, stretch po natin hand natin sa kanila.
sa mga blessing, sa mag-asawa na dumating sa buhay natin para i-take care tayo. Lord, salamat po. Salamat po dahil binigyan mo kami ng mga magulang na magtutuwid sa amin kapag naliligaw kami ng landas. Minsan yung kasama namin sa bahay, di na kami kayang i-correct. Pero salamat po, nandyan yung tatay namin, si Pastor Herbie, to correct us, Panginoon, with love, Panginoon. Salamat po sa buhay nila, Panginoon. Nung dumating sila sa buhay namin, Panginoon, maraming nangyaring magaganda sa buhay namin. Panginoon, hindi namin alam kung nasaan kami kung hindi mo pinadala ang dalawang taong ito, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po. Kung sino kami ngayon, Panginoon, malaki yung bahagi nilang dalawa, Panginoon. Kaya today, Panginoon, hindi lang kami nakikiselebrate, Panginoon, sa anniversary nila, pero, Panginoon, ito rin yung opportunity namin to bless them, Panginoon, through our prayers, Panginoon. Salamat po na patuloy mong palalaguin yung kanilang pagmamahalan, patitibayin yung kanilang relasyon. Yung 25 years, Panginoon, simula pa lang, Panginoon, ng mas marami pang pag-iibigan, mas marami pang, Panginoon, ng inspirasyon sa aming, Panginoon, na kung paano kami ngayon nagmamahal sa aming mga asawa at anak dahil po ito sa pinakita nilang good example sa amin. Kaya salamat po, Panginoon, for taking care, Panginoon, ng aming nanay at tatay. Yes. Salamat po, Panginoon, sa marami mo pang ibibigay sa kanila ng mga anak, spiritual children, yes. Panginoon. Salamat po na hindi lang kami lalago ng 3,000, lalago kami, Panginoon, ng higit pa doon, Panginoon, 5,000. At hindi lang lalago in numbers, Panginoon. Panginoon, lalago yung mga anak nila, spirit, soul, and body, Panginoon. Yes. Magsisiyaman yung mga dating may hirap na umati ng church. Yung mga mag-asawa maghihiwalay na, Panginoon, lalong mabubuo. Yung mga pamilya na wala ng pag-ibig, lalong magkakaroon ng maayos na pamilya, Panginoon. Yes. Dahil po sa pinadala nyo sa amin. Kaya salamat po on this day. We bless them, Panginoon. Salamat po. They are healthy and strong spirit, soul, and body, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na iti-take care mo even yung kanilang mga anak at magiging apo. Salamat po, iti-take care mo, Panginoon, yung kanilang future, yung kanilang generation, Panginoon. And this day, we are so blessed, Panginoon, to have them, Panginoon. Kami ang pinaka-blessed na mga tao sa buong mundo dahil sa kanila, Panginoon. Salamat po. We are so proud. Sila ang aming mga pastor. Sila ang aming nanay at tatay. Salamat po. In this day, Panginoon, ng kanilang anniversary. Salamat po sa buhay nila. In Jesus' name, Amen. Happy anniversary po. Happy anniversary po. Ayan, batiin naman po nating lahat yung ating mga pastor ng Happy anniversary! Ayan. Yan. So masaya po ba kayo at anniversary nila, Pastor? Yan, masaya din po kami kasi magkikita-kita po ulit tayo next Sunday. And we will miss you all